Pebrero, 1996. 2:00 ng madaling araw sa Angeles City. Tahimik ang mga kalsada. Pailaw-ilaw lang ang ilang poste ng kuryente. Malamig ang hangin. Walang katao-tao. Biglang may maririnig na mga yabag. Mabilis, mabigat. Parang may tumatakbong takot na takot. Isang batang babae. Nakalugay ang buhok. Magulo at basa ng pawis. Duguan ang puting blouse. Humihingal habang hawak ang laylayan ng damit. Palingalinga habang tumatakbo. Siya si Rika, 19 na taong gulang. Galing sa isang apartment, ilang kanto ang layo. Takot na takot, para bang may humahabol. "Tulungan na yo ako!" Sigaw ni Rika nang makakita ng tricycle driver sa gilid ng kalsada. Nagulat ang matandang driver. Mabilis na bumaba. "Anong nangyari sa iyo, iha?" Nanginginig din ang boses niya. Hindi agad nakasagot si Rika. Humihingal. Nanginginig ang tuhod. Tumutulo ang luha. Hawak ang dumudugong laylayan ng blouse. Nagmamakaawa na dalhin siya sa pinakamalapit na presinto. Narinig ng 2 barangay tanod ang sigaw. Agad silang lumapit. Tinulungan ng dalaga. Isinakay siya sa tricycle. Dinala sa police station sa bayan. Sa loob ng presinto, nakaupo si Rika. Nanginginig pa rin habang umiinom ng tubig. Halos hindi makatingin sa mga investigador. Dahan-dahan niyang sinabi, isang dayuhang lalaki ang nanggahasa sa kanya. Nakatakas siya nang makatulog ito. Agad kumilos ang mga pulis. Isinulat ang kanyang salaysay. Dinala siya sa ospital para sa medico-legal examination. Tahimik ang gabi sa labas. Pero sa loob ng presinto, ramdam ang bigat at tensyon. Hindi karaniwang kaso ito. Dayuhan ang itinuturong salarin. Ganito kasi ang nangyari sa kwento ng buhay ni Rika, mga kaibigan. Bago ang madilim na gabi ng Pebrero 1996, may isang simpleng dalaga na puno ng pangarap. Siya si Rika, 19 na taong gulang, tubong probinsya mula sa isang maliit na baryo sa hilaga ng Luzon. Lumaki siya sa isang bahay na gawa sa kahoy at pawid. Ang kanyang ama ay magsasaka. Ang kanyang ina ay nagtitinda ng gulay sa palengke. Mahirap ang buhay pero payapa. Bunso si Rika sa 3 magkakapatid. Palagi siyang masayahin. Tahimik pero masipag sa gawaing bahay. Tuwing hapon, pagkatapos ng klase, tumutulong siya sa pagdidilig ng gulay sa maliit na bakuran. Minsan ay nagbebenta ng pandesal sa umaga para may dagdag na baon. Matagal nang pangarap ni Rika na makatapos ng pag-aaral. Gusto niyang maging guro balang araw. Ngunit dahil sa kahirapan, hindi na siya nakapagpatuloy ng kolehiyo matapos ang high school. Kaya nagpasya siyang maghanap ng trabaho sa lungsod para matulungan ang kanyang mga magulang at mapag-aral ang mga nakababatang kapatid. Noong una, nagtrabaho siya bilang tindera sa isang maliit na sari-sari store sa bayan. Ngunit kulang ang kita. Kaya nang may kaibigan siyang nag-alok ng trabaho sa Angeles City, agad siyang nagpasya na subukan ang kapalaran doon. Umaasa siyang mas malaki ang kikitain niya sa syudad. Pagdating niya sa Angeles City, Pampanga, ibang-iba ang kanyang nakita. Matao, maliwanag sa gabi, maingay ang mga kalsada, at maraming hindi pamilyar na mukha. Medyo nahirapan siyang mag-adjust sa buhay syudad. Mula sa tulong ng kakilala, nakuha niya ang trabaho bilang cashier sa isang maliit na restobar malapit sa dating base militar. Baguhan siya pero mabilis matuto. Tahimik lang sa trabaho, hindi pala barkada. Mas gusto niyang makatipid at magpadala ng pera sa baryo. Sa mga unang buwan, nakasanayan na ni Rika ang buhay sa syudad. Lingguhan siyang nagpapadala ng pera sa kanilang pamilya. Minsan ay nagtitipid pa siya sa pagkain para lang mas malaki ang maiuwi. Gabi-gabi, bago matulog, humaharap siya sa maliit na larawan ng kanyang pamilya at nagdarasal na balang araw ay makapagpatayo sila ng maayos na bahay. Ngunit kahit nasanay siya sa trabaho, may mga gabi na nakakaramdam siya ng lungkot. Naaalala ang katahimikan ng kanilang baryo, ang amoy ng palayan tuwing umaga, at ang mga simpleng tawanan kasama ang mga kapitbahay. Ngunit iniisip niyang lahat ng sakripisyo ay para sa mas magandang kinabukasan. Walang kamalay-malay si Rika
na ang pagpunta niya sa syudad na dala ng pag-asa ang magiging simula rin ng pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Isang desisyong akala niya'y magdadala ng magandang bukas ang maglalapit pala sa kanya sa panganib na hindi niya inakala. At sa ilang buwan nang nagtatrabaho si Rika sa maliit na resto bar sa Angeles City, tahimik siya, laging nakatuon sa trabaho. Gabi-gabi, habang abala sa pagsingil at pag-aasikaso ng mga customer, may isang lalaki na palaging nauupo sa sulok ng bar. Matangkad, may makapal na bigote, maganda ang bihis, laging naka long sleeves, iba ang anyo, halatang dayuhan. Ito si Khalid, isang negosyanteng Arabo na matagal nang pabalik-balik sa lungsod. Sa umpisa, walang kakaiba. Tahimik lang si Khalid, hindi pala inom. Madalas ay nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Minsan ay nakatitig lang sa mga tao, tahimik na parang nagmamasid. Napansin ng mga kasama ni Rika na galante ang lalaki. Madalas magbigay ng malalaking tip sa mga waiter. Minsan ay nagpapadala ng pagkain para sa buong staff. Dahil dito, naging paborito siya ng mga empleyado ng bar. Hindi agad napansin ni Rika si Khalid. Sanay siya na iba-ibang tao ang dumarating sa bar. Pero isang gabi, habang abala siya sa pagbibilang ng sukli, lumapit si Khalid at maayos na nagpakilala. Magalang ang tono. Mahinahon ang boses. Maganda ang serbisyo mo rito, wika ni Khalid. Napangiti lang si Rika, tumango at bumalik sa trabaho. Walang espesyal na kahulugan sa kanya ang mga salita ng lalaki. Mula noon, halos gabi-gabi nang dumating si Khalid. Madalas siyang umuupo sa parehong lamesa. Minsan ay nagbabayad agad kahit hindi pa ubos ang iniinom. Minsan naman ay nagbibigay ng dagdag na tip kay Rika. Unti-unti, napapansin na rin ito ng dalaga. Hindi bastos si Khalid, hindi katulad ng ibang customer na palaging maingay o lasing. Maayos ang pananalita, laging nakangiti. Dahil dito, nawala ang pangamba ni Rika. Para sa kanya, isa lang itong mabuting suki ng bar. Makalipas ang ilang linggo, sinimulan ni Khalid na makipag-usap ng mas matagal. Tinanong niya kung taga saan si Rika, kung may mga kapatid ba, kung matagal na siya sa trabaho. Karaniwan lang ang mga tanong, kaya hindi nagduda ang dalaga. Isang gabi, habang papalapit na ang oras ng pagsasara ng bar, lumapit ulit si Khalid. May dala siyang maliit na sobre. Maingat itong inilapag sa harap ni Rika. May maliit akong negosyo sa export. Kailangan ko ng marunong sa cash register at mga papeles. Mas malaki ang sahod kaysa rito, mahinahong sabi ng lalaki. Nagulat si Rika. Ngunit hindi siya agad sumagot. Hindi niya inaasahan ang alok. Napatingin siya sa sobre na may address at numero ng telepono. Wala siyang nakitang dahilan para mag-alinlangan. Magalang naman ang lalaki at matagal na niyang nakikita sa bar. Kinabukasan, hindi maalis sa isip ni Rika ang alok. Naalala niya ang pamilya sa probinsya. Naalala niya ang mga kapatid na gustong makatapos ng pag-aaral. Isang mas magandang sahod ang kailangan niya. Sa gabing iyon, habang nakaupo si Khalid sa parehong sulok ng bar, mapapansin na mas matalim ang mga mata nitong nakatingin kay Rika. Walang ibang nakapansin, pero sa sandaling iyon, parang may hangin ng hindi maipaliwanag na kilabot sa paligid. Makalipas ang ilang araw mula nang ialok ni Khalid ang trabaho, nagdesisyon si Rika na tanggapin ito. Tahimik lang siyang nagpasya. Hindi niya sinabi agad sa mga kasamahan sa bar. Para sa kanya, ito ang pagkakataong makahanap ng mas magandang kita. Yun lang ang nasa isip ni Rika noon. Mabait naman kasi si Khalid, kaya wala siyang pag-aalinlangan na gagawan siya ng masama ng dayuhan. At ang tingin niya lamang dito ay parang isang tao na nagmamalasakit sa kanya. Isang gabi, matapos ang kanyang shift, lumapit si Khalid sa kanya. Nakangiti, magalang ang boses. Handa ka na bang makita ang opisina? Para mapag-usapan natin ang detalye, tanong niya. Sandaling nag-alinlangan si Rika, ngunit naisip ang pangangailangan. Tumango siya at sumang-ayon. Nagpaalam sa supervisor na may pupuntahan pagkatapos ng trabaho. Sa labas ng bar, naghihintay ang isang itim na kotse. Hindi bago, pero mukhang maayos. Binuksan ni Khalid ang pinto para kay Rika. Maingat siyang sumakay, tahimik sa biyahe. Tanging ilaw mula sa mga poste sa kalsada ang nagbibigay liwanag.
Habang umaandar ang kotse, napansin ni Rika na palayo sila sa sentro ng lungsod. Unti-unting humihina ang mga ilaw sa kalsada. Kumakapal ang dilim sa paligid. Tahimik si Khalid, nakatingin lang sa kalsada. Medyo malayo ba ang opisina? Tanong ni Rika. Pilit nang umingiti. Hindi naman, mga 10 minuto pa. Maikling sagot ng lalaki. Muli siyang tumahimik. Naramdaman niya ang bahagyang kaba. Ngunit pinilit niyang huwag mag-isip ng masama. Baka nga naman mas tahimik lang ang lugar ng negosyo. Makalipas ang ilang minuto, pumasok ang kotse sa isang mas makitid na kalsada. Wala nang halos tao. Ilan na lang ang nakabukas na tindahan. Sa gilid-gilid ay mga lumang apartment na may dim na ilaw sa bintana. Pagdating nila sa isang gusaling kulay abo, huminto ang kotse. Walang karatulan ng negosyo. Tahimik ang buong paligid. Tila isang ordinaryong lumang apartment. Bumaba si Khalid at binuksan ang pinto ng kotse para kay Rika. Dito tayo. Mas maayos tayong makakapag-usap sa loob, sabi niya ng mahinahon. Naglakad silang dalawa papasok sa gusali. Tahimik ang pasilyo. Walang ibang tao. Tanging tunog ng kanilang mga yabag ang maririnig. Naroon ang pakiramdam ng lamig at kakaibang tahimik na hindi maipaliwanag ni Rika. Habang umaakyat sa hagdan, napansin niya na halos walang ilaw sa pasilyo. Nasa ikalawang palapag ang apartment na tinutukoy ni Khalid. Huminto ito sa tapat ng isang pinto at binuksan gamit ang susi. Sa loob, malinis at simple ang silid. May sofa, maliit na mesa, at cabinet sa gilid. Ngunit mapapansin na walang anumang palatandaan ng isang opisina. Walang papeles, walang mesa para sa trabaho. Napakunot ang noo ni Rika. Ngunit hindi pa rin siya nagsalita. Umupo ka muna. Maghahanda ako ng maiinom. Wika ni Khalid, sabay tungo sa kusina. Umupo si Rika sa gilid ng sofa. Tahimik siyang nagmasid. May kung anong pakiramdam ng hindi niya maipaliwanag. Hindi sigurado kung kaba o simpleng pagod lang. Nakatingin siya sa maliit na kurtinang nakatakip sa bintana. Hindi makita ang labas. Sa sandaling iyon, ang pag-asa ni Rika para sa mas magandang trabaho ay dahan-dahang napapalitan ng tanong. Ngunit hindi pa rin niya iniisip na may panganib. Para sa kanya, isa pa ring alok ng bagong simula. Pagkapasok nila sa apartment, mahinahon pa rin ang kilos ni Khalid. Tahimik na isinara ang pinto. Ngunit bago pa man makaupo si Rika, marinig niyang malinaw ang pag-ikot ng kandado. Parang maliit na tunog lang, pero sapat para magbigay ng kilabot sa kanyang dibdib. Umupo ka muna, mahinahong wika ni Khalid. Pero ang dating maamon niyang boses ay tila naging malamig at mabigat. Parang may tinatagong pagbabanta. Umupo si Rika sa gilid ng sofa. Tahimik siyang nakayuko. Naramdaman niya ang kaba. Parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Tahimik ang buong silid. Tanging mahinang ugong ng aircon at tibok ng kanyang puso ang maririnig. Mula sa kusina, narinig niyang kumalabog ang baso. Pagbalik ni Khalid, hindi na ito nakangiti. Matigas ang tingin. Nagmumukhang hindi na ang parehong taong nakilala niya sa bar. Relax. Wala kang dapat ikatakot. Mahina, ngunit matalim ang tono nito. Nilapag ang baso sa mesa. Dahan-dahang lumapit. Napaatras si Rika. Humigpit ang kapit niya sa laylayan ng kanyang bag. Gusto niyang tumayo at tumakbo, pero parang nanigas ang kanyang mga paa. Naglakad si Khalid patungo sa pinto, saka muling kinandado ito ng mas mariin. Ang tunog ng bakal na kumikiskis ay nagpatindi ng kaba. Para kay Rika, parang unti-unting nagsasara ang mundo sa paligid niya. Gabi na. Wala ka nang dapat pang balikan ngayon. Mahina, ngunit malamig na bulong ng lalaki. Doon tuluyang sumiklab ang takot sa dibdib ni Rika. Naramdaman niyang delikado ang sitwasyon. Naisip niyang sumigaw, pero natakot na baka lalo siyang mapahamak. Gusto niyang tumakbo, pero walang ibang daan palabas kundi ang pintong nakasara at nakakandado. Unti-unting lumapit si Khalid. Bawat hakbang ay mabagal pero mabigat ang dating. Hindi ko gusto ito. Gusto ko nang umuwi. Mahina at nanginginig ang tinig ni Rika. Halos pabulong. Halos hindi narinig ng lalaki. Ngunit sa halip na magbigay daan, lalo pang tumigas ang mukha ni Khalid. Walang galit sa tinig pero
puno ng malamig na awtoridad. Parang hindi na siya ang kilalang galanting suki sa bar. Mabilis na lumipat ang tensyon sa loob ng silid. Parang huminto ang oras. Ang mga kamay ni Rika ay sa mga sumunod na sandali nang ibabaw ang takot. At ang tunay na hangarin pala ni Khalid ay halayin ang magandang dalaga. At nagawa nga niya ito sa paglalarawan ni Rika sa investigador sa nangyari sa kanya noong gabing iyon. Pilit na lumaban si Rika at humiyaw. Ngunit dahil sa mahina lang siya kung ikukumpara sa lakas na pisikal ng dayuhan, ay nagawa nga siyang halayin at baboyin ng lalaki. Ang buong katawan ni Rika ay inangkin ng dayuhan habang si Rika ay nakahiga. Na umiiyak ay ganadong-ganado naman ang lalaki na nakapatong habang hinahalay ito. At ang masakit nito ay yun pa ang unang pagkakataon na makukuha ang pagkababae niya. Nabasag ang dangal ni Rika. At ang masaklap sa gabing iyon ay 3 beses na ginawa yon ng dayuhan sa kanya. Ayon pa sa kwento ni Rika na parang hayop na hayok itong si Khalid sa laman. Wala namang magawa nun si Rika dahil sa tuwing magpupumiglas siya ay sinasaktan lang siya ng lalaki. At ginawa nga daw yon ng dayuhan ang panggagahasa sa kanya hanggang sa mapagsawaan siya ng gabing iyon. Pero makalipas ang mahaba at tila walang katapusang oras, nakatulog si Khalid, tahimik, parang walang nangyari. Ngunit si Rika ay nanatiling gising, nangangatog, nakatulala sa kisame. Sa pagdapo ng madaling araw, nakakita siya ng pagkakataon. Mabilis at tahimik na kinuha ang kanyang bag. Dahan-dahang binuksan ang kandado. At saka, mabilis na tumakbo palabas ng apartment habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Sa kalsada, walang masyadong tao. Kahit nanginginig pa ang mga tuhod, naglakad siya hanggang makakita ng tricycle at pinakiusapan ang driver na dalhin siya sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Pagdating sa presinto, sinalubong siya ng duty officer. Hindi agad makapagsalita si Rika. Ngunit nang makainom ng tubig, dahan-dahan niyang naikwento ang buong pangyayari. Isinulat ng mga investigador ang kanyang salaysay. Kaagad siyang dinala sa ospital para sa medico-legal examination. Kinabukasan, kumilos ang mga awtoridad. Sa bisa ng warrant, pinasok nila ang apartment. Naaresto si Khalid ng walang paglaban. Tahimik pero malamig ang tingin sa mga pulis habang inaaresto. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula ang paglilitis. Sa unang pagharap ni Rika sa korte, halatang nanginginig siya, ngunit matatag ang kanyang pananalita. Isinalaysay niya kung paano siya naakit ng alok na trabaho, kung paano nagbago ang ugali ni Khalid nang mapasok siya sa apartment, at kung paano siya nakatakas. Tahimik ang mga tao sa silid hukuman habang nagsasalita siya. Maging ang hukom ay tila mabigat ang mukha habang pinakikinggan ang testimonya. Isinampa rin bilang ebidensya ang resulta ng medico-legal examination na nagpapatunay sa pang-aabuso. Sa bawat pagdinig, naging matibay si Rika. Bagaman may takot at lungkot, hindi siya umatras. Naging simbolo siya ng lakas ng loob para sa ibang kababaihang natatakot magsalita. Pero kahit na ganun ang nangyari, ay naging mabagal pa rin ang pagbaba ng hatol kay Khalid dahil sa may pera ito na lumalaban sa husgado. Pero lumipas pa nga ang 2 taon, dumating ang hatol. Guilty ang desisyon ng korte laban kay Khalid. Hinahatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong at matigas din talaga ang sikmura ng dayuhan. Dahil kahit ganun ang nangyari sa kanya, ay sumigaw pa ito ng panlalait sa mga Pilipino. Tinawag niyang unggoy daw tayo. Unggoy ang isip natin dahil sa pagpupuyos niya ng galit sa hatol sa kanya. Mababang uri lang daw tayo ng lahi. Tahimik na napaiyak si Rika sa likod ng courtroom. Hindi iyon luha ng tuwa, kundi luha ng ginhawa at pag-alis ng bigat na matagal niyang pasan. Matapos ang paglilitis, bumalik si Rika sa simpleng buhay. Hindi naging madali ang paghilom ng mga sugat na iniwan ng karanasan. Ngunit nagpatuloy siya, nakahanap ng bagong trabaho at kalaunan ay tumulong sa ilang organisasyon na sumusuporta sa mga biktima ng karahasan. Bagaman hindi na maibabalik ang nawalang sa kanyang pagkababae, ay nakamit naman niya ang hustisya at doon din niya natutunan na hindi lahat ng nakikita mong
pagpapakitang tao ng iba ay totoo. Ang iba ay nagpapanggap lamang upang ikaw ay utuin at gamitin. Madalas niyong makikita yan sa mga politiko. At ganito na nga nagtapos ang kasong nagmula sa isang gabi ng takot at panghahalay.